Kaunting kaalaman bago tayo magsimula ng kwento, tignan lamang ang screen para sa impormasyon. Alam nyo ba mga kabayan ng mga balaw? Pinagmulan, ang nilalang na may ulo ng kalabaw at katawan ng tao. Ang balaw ay mula sa kalangitan, katuwang ito ng dakilang bathalang panday na si Mapulon. Sinasabing ang balaw ang siyang lumikha ng mga sandata ni Datu Bulanon, isang bathalumang lumaban sa hukbo ni Tungkong Langit. Isa sa pinakamakapangyarihang babaylan na nabuhay sa mundo. Ano naman ang lakas? Ang balaw ay nagtataglay ng pambihirang lakas. Kaya nitong wasakin ng isang kabundukan gamit ang kanang kamay. Sinasabi ding ang sungay nito ay may kakayahang mag-ipon ng enerhiya mula sa kidlat at ginagamit ito bilang panlaban. Ano naman ang naitutulong nito sa katauhan? Sa kabila ng nakakatakot na reputasyon at pisikal na anyo, ang balaw ay isa sa pinakamatulunging nilalang. Sila ang kadalasang katuwang ng mga manggagawa, lalo na ng mga katutubong nagmula sa kabundukan. Naging katulong din sila ng mga datu sa pakikipagdigma. Maraming kadatuan ang humiling ng tulong sa balaw na siya namang naging dahilan ng maraming tagumpay. Isa na sa mga ito ang laban ni Datu Paiburong ng Irong-Irong o sa Iloilo sa kasalukuyang panahon. Kung sakaling gusto nyo pa ng maraming kaalaman, ilagay nyo lang sa comment section kung anong uri ng nilalang ang gusto nyong malaman. Simulan na natin ang kwento. Kung si Marco ang kausap mo, siguradong may nakahanda na siyang patibong para sa'yo. Alam ng taong yan na sa aming kadederetsyo. Asahan natin, nakaplano na ang mga susunod niyang hakbang. Wika ni Mang Rogelio. Yun na nga ang kinakatakot ko. Pero nagbakasakali pa rin akong pumunta sa inyo. Alam kong hindi niya sasaktan ng asawa ko dahil may kailangan pa siya sa akin. Pero sa oras na mawalan na ako ng silbi para sa kanya, siguradong papatayin niya si Isabel. Wika ni Pablo. Hindi nito alam na nakikinig sa kanilang usapan si Ron. Kakagaling lang nito sa labas ng kubo para ayusin ang mga sako ng kopra. Anong ibig mong sabihin? Hawak ni Marco si nanay? Paano nangyari yun? Tanong ni Ron. Napalingon ng dalawang nakakatanda dahil hindi nila akalaing papasok ang binata sa kubo. Tinangay nila ang nanay mo habang nasa bayan ako. Hindi ko inaasahan na gagawin nila to eh. Ang kapalit ng buhay ng nanay mo, Heron, ay ang ulo niyong dalawa ni Manong Rogelio. Kahit isuko mo kami ni Tio Rogelio, hindi ka makakasigurado na bubuhayin siya ni nanay. Tuso si Marco at sisiguraduhin nun na mananalo siya. Wika ni Heron. Yun din ang gusto kong sabihin sa kanya. Hindi garantiya ang madala mo kami sa kanya dahil sa oras na mangyari yon, pareho tayong mawawala sa mundong ito. Kailangang makaisip ng paraan para mailigtas si nanay. Kung matalino ang mga nilalang, dapat doon natin sila sabayan. Ilang sandali ang lumipas. Kumalampag ang yero na nakalapag sa bilaran ng kopra. Dali-daling tinignan ni Heron kung ano ang may gawa. Nakita si Tandang Uban, nagpapagpag ng kanyang katawan. Ano ba naman yan? Bakit kasi nagkalat sa paligid ang mga kahoy at yero? Natalisod tuloy ako. Mabuti naman at nandito ka, Manong. Ngayon namin kailangan ng tulong mo. Nakahinga ng maluwag ang mga ito. Tinutuo ni Tandang Uban ang sinabi niya. Alam ko. Kaya nga nandito ako, hindi ba? Ngayon ipaliwanag nyo ng masinsinan kung ano ba talaga ang nangyayari. Pinaliwanag ni Pablo ang buong kaganapan. Matapos ay inilahad ni Tandang Uban ang plano niya. Isang bagay lang ang kailangan nating gawin. Isuko si Rogelio at Heron. Wala pa rin nga pong silbi. Kahit sundin ni Pablo ang gustong mangyari ni Marco, papatayin pa rin niya si Isabel. Tama ka.
Pero pwede naman kayong sumuko kay Marco nang hindi nagpupunta. Ayan ka na naman sa mga salitang hindi ko maintindihan eh. Ano ang ibig sabihin nun, Manong? Paano kaming susuko nang hindi nagpupunta doon sa lugar? Simple lang ang sinasabi ko. Oo nga, tuso si Marco. Ngunit madaling linlangin ang mga aswang na kagaya niya. Ako nang bahalang gumawa ng patibong. Pablo, sumama ka sa akin. Papatayin mo ang kapatid at ang anak mo. Nagkatinginan si Mang Rogelio at Heron. Samantalang si Pablo naman, pikit matang sumunod sa matandang ermitanyo. Ano pong ibig niyong sabihin, Manong? Paano kung papatayin ang anak ko? Pati na rin si Manong Rogelio? Nakikita mo ba ang malalaking puno ng saging? Pumutol ka ng 2 sa mga yon. Tansyahin mo lang ang taas. Kailangan kasing tangkad ng kapatid mo, pati na rin ni Heron. Pagpapaliwanag ni Tandang Uban. Nagtaka si Heron at Mang Rogelio sa ginagawa ng dalawa. Anong gagawin ni tatay sa puno ng saging? Talagang ngayon pa siya magluluto, ha? Hindi, teka. Mukhang alam ko na ang binabalak ng ermitanyong yan. Patuloy nilang inobserbahan ang ginagawa ng dalawa. Ilang sandali pa nagulat si Heron nang makita ang katawan nila ni Mang Rogelio nakahandusay sa bilaran ng kopra. Teka, sandali lang. Totoo bang ako yan? Paano mong nagaya yung itsura namin, Manong? Anong ginawa mo? Ang kakayahan na yan, lumang pamamaraan ng mga aswang upang dukutin ang kanilang mga biktima. Ginagamit nila ito upang malinlang ang mga pamilya. Tama ba ako, Tandang Uban? Tama ka. Ito nga ang ginagawa ng mga aswang kapag dumudukot sila ng mga biktima. Pero may kaunti akong ginawa para hindi mahalatang peke ang mga katawang iyan. Wika ni Tandang Uban. Sabay kumpas ng kamay. Biglang kumilos ang 2 katawan at tumayo sa tabi ni Pablo. Ayon sa matanda, nilagyan niya ito ng kapirasong kaluluwa mula kay Mang Rogelio at Heron. Nang sa ganon magmukhang makatotohanan ang mga replika ng kanilang katawan. Hindi ko alam kung paano kayong papasalamatan. Tandang Uban, kung hindi dahil sa inyo, wala akong magagawang paraan. Sandali lang. Masyado pang maaga para magpasalamat. Isagawa mo muna ang mga plano mo. Sa susunod ka na magpasalamat kapag sigurado ka nang nagtagumpay. Matapos ang pag-uusap, umalis na si Pablo para dalhin ang replika ni Heron at Mang Rogelio sa kuta nila Marco. Pagdating sa lugar, masaya ang pinuno ng mga aswang dahil sa wakas makakaganti na sa ginawa ng magtsuhin sa kanya. Bahusay, Pablo. Hindi ka naman pala mahirap kausap eh. At dahil tinupad mo ang kailingan ko, ibabalik ko na din ang asawa mo. Pero bago yon, may isang bagay pa akong ipapagawa sa'yo. Wika ni Marco. Nanlaki ang mga mata ni Isabel nang makita ang anak na nakatali ang mga kamay at punong-puno ng sugat. Anong ginawa mo, Pablo? Bakit ka nakinig sa taong yan? Tanong ni Isabel. Dahil yon ang makakabuti para sa lahat. Hindi matatahimik ang baryo hanggat hindi nakukuha ni Marco ang gusto niya. Hindi para sa pansariling kapakanan ang ginagawa ko, kung hindi para sa nakararami. Kung minsan, kailangan magsakripisyo ng iilang buhay para sa ikakatahimik ng mas marami. Ngayon, Marco,
Ano ang gusto mong gawin ko para tuluyan ng palayain ng asawa ko? Patayin mo sa harapan ko ang sarili mong anak at kapatid. Kapalit ng buhay ng asawa mo. Napatakip na lang ng bunganga si Isabel nang marinig ang sinabi ni Marco. Pakawalan mo muna ang asawa ko at susunod ako sa sinabi mo. Hoy, baka nakakalimot ka. Wala ka sa lugar para magbigay ng mga termino. Gawin mo ang sinasabi ko. Tapos ang usapan. Papakawalan ko ang asawa mo. Ngayon, kung hindi mo naman kayang gawin, walang problema. Sama-sama na lang kayong mamatay. Wika ni Marco. Sabay sakal kay Isabel. Bitawan mo ang asawa ko. Pakiusap. Susundin ko ang sinasabi mo. Tugon ni Pablo. Matapos ay binunot nito ang itak. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo si Mang Rogelio. Hinawakan nito sa buhok si Heron. Itinarak ang hawak na patalim sa dibdib nito. Hindi na nakapagsalita pa si Isabel. Napaupo na lang ito nang makitang bumagsak sa lupa ang katawan ni Heron. Ginawa ko na ang gusto mo. Kaya tumupad ka sa kasunduan. Walang problema. Malaya na kayong makakalis. Tugon ni Marco. Habang pinagmamasdan ang walang buhay na katawan ni Mang Rogelio at Heron. Dali-daling itinayo ni Pablo ang asawa at naglakad papalayo sa lugar. Ngunit hindi pa man sila nakakalabas sa mismong lugar. Muli silang hinarang ng mga kasamahan ni Marco. Anong ibig sabihin nito, Marco? Sinunod ko ang gusto mong mangyari. Pinatay ko ang sarili kong kapatid at anak. Ano pa ang kailangan mo? Pasensya na. May nakalimutan akong sabihin sa'yo. Huwag kang makikialam sa lahat ng aktibidad ng mga kasamahan ko. Kung ayaw mong sumunod kayo ng asawa mo kina Mang Rogelio. Maliwanag ba? Bahala ka sa buhay mo. Gawin mo ang gusto mo. Huwag mo lang gagalawin ang pamilya ko. Anong ginagawa mo? Tumulad ka din sa taong pinalitan mo eh. Makasarili ka, Pablo. Hindi ko akalaing ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Hindi ko inaasahan na handa mong ipagpalit ang buhay ng sarili mong anak sa pansarili mong kapakanan. Hindi na nagsalita si Pablo. Nagpatuloy ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa isang ligtas na lugar. Alam kong hindi ka maniniwala, Isabel, pero sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Pasensya na pero ayoko nang maniwala sa'yo. Matapos yung mga nakita ko, unti-unti kong napagtanto na hindi ikaw yung tipo ng tao na gusto kong makasama sa buhay. Hinawakan ni Pablo ang kamay nito. Sapilitang hinila papunta sa koprahan. Narinig nito na may nag-uusap-usap sa kubo ni Mang Heron. Naroon din ang dalawang asong gubat. Maging ang mga tuta ni Heron. Naglalaro sa bilaran ng kopra. Teka, anong ibig sabihin nito, Pablo? Sino yung mga taong nasa loob ng kubo? Bakit hindi ka pumasok para malaman mo? Habang nakangiti, naglakad papasok sa kubo si Isabel. Hindi ito makapaniwala nang makitang masayang nakikipag-usap si Heron at Mang Rogelio kay Tandang Uban. Anong ibig sabihin nito? Sino yung mga taong pinatay ni Pablo sa harapan ko kanina? Tanong ni Isabel. Dali-daling tumayo si Heron at niyakap ang ina. Huwag kang mag-alala, Nay. Ligtas ka na. At kung ano man ang nakita mo kanina, palabas lang yon ni Tandang Uban para linlangin ang mga kalaban. Malamang sa mga oras na to, napagtanto niya na ang ginawa namin. Wika ni Heron.
Pasensya ka na kung kinakailangan mong pagdaanan ng lahat ng yun. Sinabi ko naman sa'yo na magtiwala ka lang sa akin, di ba? Kilala mo ko. Hindi ako masama kagaya ng iniisip mo. Kailangan ko lang makipaglaro sa labang gusto ni Marco. Magpasalamat na lang tayong gumana ang ating plano. Pero hindi rin magtatagal. Mapapagtanto ni Marco na peke ang mga katawang dinala mo sa kanya, Pablo. Mas makakabuti kung dumito muna kayo. Tugon ni Mang Rogelio. Samantala, sa panig naman ni Marco. Magsipaganda kayo mga kasama. Ngayong wala nang hahadlang sa mga plano ko. Maaari na nating gawin ang anumang binabalak natin sa baryo. Wika ni Marco. Lumapit sa kanya ang isa sa mga kasama. Marco, ano ang gusto mong gawin sa mga bangkay? Tanong ni Pido. Hayaan nyo lang muna sila. Mamaya ako magpapasya kung ano ang gagawin sa mga yan. Sa ngayon, sabihan nyo ang mga kasama nating nagtatago. Pwedeng-pwede na silang lumabas. Wika ni Marco at kagad na umalis si Pido. Sinunod ang pinag-uutos ng pinuno. Nang gabing iyon sinalakay nila ang baryo. Walang alam ang mga aswang na isa ito sa mga patibong nila Mang Rogelio. Pagdating ng pangkat ni Marco sa baryo, wala ng tao sa mga tahanan. Anong nangyari? Bakit wala ng tao dito? Kakagaling ko lang dito, Marco. Ilang oras pa lang ang nakakalipas, kaya imposibleng mawala sila kagad. Halugugin nyo ang paligid. Malamang nagtatago lang ang mga tao. Natunugan nila ang pagdating natin pero paano? Hindi naman kaya pinuno. Naisahan tayo ni Pablo. Imposible ang sinasabi mo. Nakita ng dalawang mata ko kung paanong ginilita ni Pablo ang kanyang kapatid at sariling anak. Tugon ni Marco. Nilibot ng mga kasama nito ang paligid. Ngunit tanging tahanan ni Pablo ang may tao. Si Pablo at ang kanyang asawa naroon sa kanilang tahanan. Ano ang gusto mong gawin namin, Marco? Patayin niyo ang mag-asawa. Balitaan niyo na lang ako kung ano ang nangyari. Tugon ni Marco. Dali-dali itong umalis sa lugar. Samantalang sina Pablo at Isabel nanatiling nakatago sa kanilang tahanan. Bago pa man sumalakay sina Marco, nagsagawa na ng plano sina Mang Rogelio. Aatras tayo ng ilang oras bago ang pagsalakay. Siguradong sasalakay na sila Marco sa baryo. Ngayong alam nila na wala nang makakapigil sa mga binabalak nila. Nais kong umuwi kayo sa tahanan para magsilbing pain. Isama nyo si Kambang at Kumpol. Huwag kayong magpapalata. Nasa paligid lang kami ni Ron. Ngayon natin tatapusin ang laban. Hindi ako makapaniwala na maririnig ko ang mga salitang yan sa'yo, Manong. Para bang nawala yung mahinahon mong pagkatao? Kailangan nating makiangkop sa mga pangyayari. Dahil kung hindi, maaari tayong lamunin ang makaluma nating sistema. Mauunawaan mo rin ang sinasabi ko. Sa ngayon lumakad na kayo nang maagapan natin ang sakunang nagbabadya. Wika ni Mang Rogelio. Mabilis na umalis ang mag-asawa. Binalaan ang mga tao. Minsan ang naganap ang ganitong pagsalakay, kaya hindi na nahirapan pa si Pablo na kumbinsi ng mga kababaryong lumikas pansamantala. Balik tayo sa kasalukuyan. Walang kamuwang-muhang sinapido sa nag-aabang na patibong. Kumatok ang mga ito sa pintuan ni Pablo na kagad niya namang pinagbuksan. Anong ginagawa niyo dito? May usapan kami ni Marco. Anong kailangan niyo sa akin? Pasensya na. Napagutusan lang ako. Wika ni Pido.
sabay tulak kay Pablo papasok ng tahanan. Wala siyang kamalay-malay. Nakatago sa likod ng pintuan si Kambang at Kumpol. Nagulat na lang ito nang marinig ang pag-angil ng mga ito. Dahan-dahang lumingon si Pido. Nakita ang dalawang malalaking asong nakatitig sa kanya. Kapwa handang sumalakay. Malaking pagkakamali ang pagsalakay nyo dito sa baryo. Yan ang napapala ng mga taong hindi marunong sumunod sa napagkasunduan. Wika ni Pablo. Nang bitawan ito ni Pido, walang pagdadalawang isip na dinamba ni Kambang ang kalaban. Tumakbo palabas ng tahanan sina Pablo at Isabel dahil alam nilang darating ang mga kasama nito. Paglabas nila ng tahanan, nakita ng mag-asawa ang napakaraming aswang na nakapalibot sa kanila. Isabel, huwag kang lalayo sa tabi ko. Huwag kang mag-alala. Darating ang tulong. Nasa paligid lang si Manong Rogelio. Wika ni Pablo. Nang mga sandaling iyon, naghahanda na ring sumalakay si Heron. Sandali lang. Bakit hindi ko nakikita sa paligid si Margo? Sa palagay ko, naduwag ang isang yon. O siya, gamitin mo ang ilan sa mga alaga kong asong gubat. Hanapin mo ang kinaroroonan nila. Wika ni Tandang Uban. Hindi Manong, ako na ang gagawa nun. Maiwan ka dito Herod. Kailangan ng mga magulang mo ang tulong. Ilabas mo sila sa kawan ng mga aswang na yan. Wika ni Mang Rogelio. Sumang-ayon ang binata sa plano nito. Matapos ang pag-uusap ay dali-daling sumugod si Heron, kasama ang ilan sa mga alaga ni Tandang Uban. Laking gulat ng mag-asawa nang marinig ang alulong ng mga aso sa paligid. Maging sina Pablo, noon lang nakita ang ganong kalalaki at karaming asong gubat. Tay, umalis na kayo dito. Nasa likod ng mga punong yan si Tandang Uban. Wika ng binata. Dali-dali namang tumakbo sina Pablo. Hinabol sila ng ilan sa mga kalaban, ngunit hinarang ng mga asong gubat ang mga ito. Kaya ligtas na nakapunta sina Pablo sa kinaroroonan ni Tandang Uban. Isabel, maiwan ka dito. Kailangan kong tulungan si Heron. Hindi ko pwedeng pabayaan ang anak natin. Isa pa, tungkulin ko ipagtanggol ang baryong ito. Hindi kita pipigilan, Pablo, pero mag-iingat ka. Hindi pangkaraniwang tao ang kalaban mo. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa mga kasama natin. Muling wika ni Pablo. Samantalang si Mang Rogelio naman, patuloy na ginalugad ang paligid para hanapin si Margo. Ngunit sa hindi malamang dahilan, biglang binalot ng makapal na usok ang paligid. Dahil sa makapal na usok, nahirapan si Kambang na hanapin ang amoy ni Marco. Samantala, bumalik na si Marco sa kanilang kuta. Laking gulat nito nang makita ang 2 puno ng saging na nakakalat sa sahig. Saka pa lamang nito napagtanto na tama ang sinabi ni Pido. Naisahan sila ni Pablo. Mga walang hiya kayo. Humanda ka sa akin, matanda ka! Sa sobrang galit ni Marco ay nagpalit ito ng anyo. Bumalik sa kinaroroonan ng mga kasama. Ilang sandali lang ay namataan nito si Mang Rogelio. Naglalakad ang matanda sa kalagitnaan ng gubat na nababalot ng makapal na usok. Kinuha nito ang pagkakataon upang sumugod. Manatili kayong alerto. Nararamdaman ko ang presensya niya sa paligid. Wika ni Mang Rogelio sa mga alaga. Marahang naglalakad ang mga ito sa kagubatan nang biglang lumitaw mula sa makapal na usok ang isang nilalang. Ang ulo nito ay sa baboy ramo, samantalang ang katawan ay sa tao. Punong-puno ng makapal na buhok ang braso nito. Napatras ang matanda
Dahil maging si Kambang ay nakaramdam din ng takot, nakita ni Mang Rogelio na bumaba ang buntot ng dalawang alaga. Sa wakas, nagkita din tayo, Tandang Rogelio. Alam mo bang napaniwala ko sa ginawa niyong panlilinlang? Wika ni Marco. Kasi ututo ka. Kaya nga ginamit namin ang mga pamamaraan yung mga aswang upang makuha namin ang asawa ng kapatid ko. Aminado ako. Nagawa niyo akong lukuhin pero sa tingin ko, hanggang dito na lang kayo. Panahon na para maningil sa lahat ng ginawa niyo sa aking lahi. Mukhang imposible nang mangyari ang sinasabi mo. Kung hindi mo pa alam, kasalukuyang nakikipaglaban ng mga asong gubat sa baryo. Iniisa-isa nila ang mga kasamahan mo. Sa mga oras na ito, hindi ko na alam kung ilan na lang ang natira sa inyo. Masyado nilang minaliit ang kakayahan ng mga asong gubat. Wika ni Mang Rogelio, na lalo namang nagpatindi ng galit ni Marco. Sumigaw ito. Umalingaw-ngaw sa paligid ang napakalaking boses ng nilalang. Napatras si Kambang at Kumpol dahil sa lakas ng inilalabas na enerhiya ni Marco. Tignan mo, maging ang pinagmamalaki mong asong gubat natatakot sa presensya ko. Sa palagay mo, may magagawa pa ba kayo ngayon? Ikaw ang nagdala nito sa sarili mo, Mang Rogelio. Walang awa mong pinatay ang kapatid ko. Kayo ang unang nanggulo. Kayo ang sumira ng katahimikang ito. Dumepensa lang kami. Kaya wag mong ibunto ng sisi sa amin. Biglang sumugod si Marco. Itinulak nito ang matanda. Dahilan para tumalsik ng malayo. Dali-dali namang tumakbo si Kambang papunta sa tabi nito. Yan, ganyan nga. Matakot kayo sa akin. Mga mabababang uri ng nilalang. Wika ni Marco. Dahan-dahang bumangon si Mang Rogelio. Naramdaman ang bali sa kanang braso. Mukhang hindi na ako makakalaban ng sabayan sa kanya, Kambag. Wala akong panama sa isang aswang. At sa kasalukuyan niyang adyo, mukhang hindi niyo rin siya kakayanin talunin. Wika ni Mang Rogelio sa mga alaga. Nagkakamali ka, Rogelio. Tumayo ka. Alisin mo ang anumang alinlangan sa puso mo. Yan ang nakakapagbigay ng takot sa mga alaga mo. Tandaan mong konektado sila sa emosyon mo. Wika ni Tandang Uban. Nakatayo lang ito mula sa malayo habang pinagmamasdan si Mang Rogelio. Mukhang napaka-imposible ng sinasabi mo, Tandang Uban. Tignan mo ang malaking pagkakaiba namin. Isang pangkaraniwang matanda laban sa isang malakas na aswang. Sa palagay mo, saan ko kukunin ang tapang para kalabanin ng isang yan? Hindi mo pa rin ba naiintindihan ang lahat, Rogelio? Tumingin ka sa paligid. Nakikita mo ba ang mga nangyayari? Wika ni Tandang Uban habang inuutusan ang kanyang mga alaga na sugurin si Marco. Inikot naman ni Mang Rogelio ang tingin. Nakita ang mga asong patuloy na nakikipaglaban sa mga nilalang na higit na mas malakas kung ikukumpara sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Mang Rogelio. Hinawakan sa ulo si Kambang at Kumpol. Naalala nito ang mga panahon na wala pang muwang ang mga alaga, kung paano niya ito pinalaki hanggang sa kasalukuyan. Masaya ako at dumating kayong dalawa. Hindi ko inasahang ganito kalaking pagbabago ang idudulot nyo sa aking buhay. Alam kong nahihirapan din kayo. Wala na akong karapatang humiling pa sa inyo ng kahit ano. Ngunit gayon pa man, sa kahuli-huli ang pagkakataon, samahan nyo akong talunin si Marco. Wika ni Mang Rogelio at laking gulat nito. Biglang nagbago ang kulay ng balahibo ni Kambang.
mula sa purong itim. Lumabas ang batik-batik nitong maihahalin tulad sa mga marka ng isang tigre. Bagya ding lumaki ang asong gubat, naging mas matipuno. Ganon din ang nangyari kay Kumpol. Naging mas mabangis ang dalawang aso. Naramdaman ni Marco ang biglaang pagbabago sa mga ito. Mukhang nagkamali ako nang sabihin na hanggang dito na lang kayo. Kahit papano pala, may itatagal pa ang labang ito. Wika ni Marco. Matapos ay dali-dali itong sumugod sa kinaroroonan ni Mang Rogelio. Biglang nawala sa paningin nito ang dalawang aso. Laking gulat ng aswang nang makita niya ang mga asong papasugod sa kanya. Kinagat ni Kambang ang kanang kamay ni Marco. Samantalang si Kumpol naman, hila-hila ang kaliwang braso nito. Pilit kumakawala si Marco mula sa pagkakakagat ng dalawang nilalang. Ngunit hindi niya magawang kalasin ang malakas na panga ng mga ito. Kinuha naman ni Mang Rogelio ang pagkakataon para sumugod. Gamit ang kanyang itak, walang tigil nitong pinagtataga si Marco. Ngunit sa kasamaang palad, mabilis lang din na naghilom ang sugat ng aswang. Mukhang nakalimutan mo yata. Isa akong aswang, Mang Rogelio. Hindi ako tatabla ng sandatang hawak mo. Wika ni Marco. Inangat nito ang magkabilang braso. Umikot ng ilang ulit, dahilan para tumilapon palayo ang dalawang aso. Sa pagkakataong iyon, sinugod na ni Marco si Mang Rogelio. Akmang susuntukin niya ito. Biglang tumarak sa katawan ng aswang ang isang sibat na gawa sa kawayan. Nilingon ni Mang Rogelio kung sino ang may gawa nun. Nakita si Pablo na nasa likod ni Heron at ang ilan pang asong gubat. Sa udyat ng binata, isa-isang sumugod ang mga aso. Pinagtulungan ng mga aswang. Halos magkandalasog-lasog na ang katawan nito nang pakawalan siya ng mga galit na nilalang. Sumuko ka na, Marco. Dahil wala nang iyong mga kasama, nag-iisa ka na lang. Wika ni Mang Rogelio sa pag-aakalang tapos na ang laban. Hindi importante kung nag-iisa ako. At nagkakamali kayo kung inakala niyong hanggang dito na lang ang lahat. Maaring mapatay niyo ako. Ngunit asahan niyong may darating pang mas malakas kaysa sa akin. At habang nag-uusap tayo, unti-unti na silang papalapit. Tugon ni Marco. Dali-daling tumakbo si Mang Rogelio. Tinaga sa leeg ang aswang. Humiwalay ang ulo nito sa katawan na naging dahilan ng agarang kamatayan. Hindi ako sigurado kung totoo ang sinasabi ng isang to. Pero masaya ako dahil sa wakas, Hindi na ituloy ni Mang Rogelio ang sasabihin. May kung anong tumama sa kanyang likod. Tumagos ito sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napaluhod. Nanlaki ang mga mata ni Heron nang makita ang may gawa ng ataking iyon. mukhang naaliw kayo habang pinagtutulungan ang anak ko. Mga walang hiya. Hindi pa kayo nakontento na pinatay niyo ang isa. Ngayon naman, sinunod niyo pa si Marco. Wika ng isang matanda na may hawak ng pana. Sa wakas at nagpakita ka na, Tandang Lindo. Hindi mo alam kung gaano ko katagal inantay ang pagkakataong ito. Sa wakas, magkakadaumang palad ko na din ang mga ngasong aswang. Wika ni Tandang Uban. Dali-daling binuhat ni Heron ang tiyuhin papalayo sa lugar. Kapit lang, Tiyo. Kaya mo yan. Malayo sa bituka ang sugat mo. Tama ka. Pero hanggang dito na lang siguro ko, Heron. Hindi ko nakakayanin ng isa pang malakas sa kalaban.
Ngayon nasa kamay mo na kung paano ipagpapatuloy ang labang ito. Hindi, Tiyo. Gagaling ka pa. Marami pa tayong dapat gawin kaya huwag ka na magsalita. Magpahinga ka. Kami nang bahala dito. Muling wika ni Heron. Hinawakan ni Mang Rogelio ng maigpit ang kamay nito. Muli siyang nagsalita. Masaya ako at umabot tayo hanggang dito. Nagawa ko na ang dapat kong gawin, iho. Hindi na ako magtatagal kaya pakiusap. Talunin mo ang isang yan para sa akin. Hindi, Tiyo. Hindi ako papayag. Sino ngayon na mag-aalaga kay Kambang at Kumpol? Inihahabilin ko na sila sa pangangalaga mo. At isa pa, ikaw naman talaga ang nag-alaga sa kanila. Nung mga panahong hindi pa namumulat ang kanilang mga mata. Tiyo. Hindi. Ikaw ang kinilala nilang amo Kaya kailangan mong lumabad para sa kanila. Tugon ni Heron. Nakapikit na ang mga mata ni Mang Rogelio ng mga sandaling iyon. Marami na ang nawalang dugo sa matanda. Hinawakan ni Pablo sa balikat ang binata. Hayaan mo nang magpahinga si Manong Rogelio, anak. Tapos na ang kanyang paghihirap. Nagawa niya na ang dapat gawin sa mundong ito. Wika ni Pablo. Dahan-dahang inilapag ni Heron ang katawan ng Chewin. Kasabay ng paglapat nito sa lupa ay siya ring pagkalagot ng kanyang hininga. Napatingin si Heron sa lalaking pumana sa Chewin. Dinampot nito ang itak at tumayo. Naglakad ng marahan kasabay nito si Kambal at Kumpol. Ramdam ng binata ang galit sa mga alaga ng Chewin. Kambang, Kumpol, alam kong pagod na kayo. Pero may isa pa tayong kalaban. Kaya kapit lang. Sisiguraduhin kong tatapusin natin to ngayon. Maaaring hindi mo siya kayanin, Heron. Masyado siyang malakas para sa'yo at higit na may karanasan. Alam ko, Manong. Pero hindi nun mapipigilan ang pagnanais ko na ipaghiganti si Tio Rogelio. Tugon ni Heron. Hindi na ito napigilan pa ni Tandang Uban dahil bigla na lang itong nawala sa kanyang paningin. Bagay na kinagulat nito. Wala namang formal na pagsasanay mula sa kanya ang binata. Nakikita mo ba ang ginawa ni Heron, Manong? Paano siyang nawala sa paningin natin? Diyan din ako nagtataka. Walang formal na pagsasanay mula sa akin ng batang yan. Hindi kaya? Tanong ni Tandang Uban. Walang nakakaalam ng iniisip nito. Ngunit malaki ang hinala ng matanda na si Mang Rogelio ang nagturo sa binata ng lahat ng nalalaman. Ngunit ni minsan, hindi niya nakita si Mang Rogelio na gamitin ang kakayang iyon. Habang iniisip ng matanda ang nangyari, biglang lumitaw ang binata sa harapan ni Lindo. Sinuntok ito. Kasunod ng pag-ataking iyon, dinamba ng 2 aso ang kalaban. Hindi napagandaan ni Lindo ang pag-atake, kaya malubha itong nasugatan. Naisahan mo ko dun Pasensya na dahil hindi ko inaasahan ng kagaya mo. Walang nakapagsabi sa akin ng tungkol sa'yo. Wika ni Lindo. Maging ako na sorpresa din sa ginawa ko. Hindi ko nga alam kung kaya ko pang ulitin Tugon ni Heron. Muli itong sumugod at kagaya ng una. Hindi na naman nakita ni Lindo kung saan ito napunta. Sa pagkakataong iyon, isang malakas na sipa naman ang binigay ni Heron sa matandang aswang. Ano pang inaantay mo? Bakit hindi ka magbagong anyo? Wika ni Heron.
Hindi ko kailangang mag-anyong aswang para talunin ang isang batang kagaya mo. Wika ni Tandang Lindo. Binalahan nito ang kanyang pana, inumang sa mga alagang aso ni Tandang Uban. Uso ka talagang lumaban, Lindo. Ngunit hindi mo na ako maiisahan. Wika ni Tandang Uban. Nagsipagtakbuhan ang mga aso papasok sa kagubatan. Wala ni isa sa mga ito ang natatanaw ni Tandang Lindo hanggang sa muling sumugod si Heron. Ginamit ito ang likod ng kanyang itak upang hampasin ang kamay ng matanda, dahilan para mabitawan nito ang palaso. Kasunod ng ataking iyon, isang malakas sa suntok, dahilan para mawala sa konsentrasyon ng matanda. Isa-isa namang sumugod ang mga asong gubat. Salitan ang mga ito sa pagkagat sa matanda, hanggang sa tuluyan ng mapunit ang suot nitong damit. Mukhang nagkamali ako nang sabihin kong hindi ko kailangan magbago ng anyo. Sige, humanda ka, binata. Wika ni Tandang Lindo. Dali-dali namang nilapitan ni Tandang Uban si Heron. Heron, ipaubaya mo na sa akin ang labang ito. Masyado siyang malakas sa anyong aswang, kaya ako nang bahala sa kanya. Wika ni Tandang Uban sa binata. Hayaan niyo akong tumulong, Tandang Uban. Kaya ko din naman siyang labanan eh. Hindi, Heron. Nawala na ang unang tagapangalaga ni Kambang at pati na rin ni Kumpol. Hindi ko nahahayaang mawala ka pa. Wika ng matanda. Hinarangan ito ng ilang asong gubat upang hindi makisali. Habang nagbabagong anyo si Tandang Lindo, unti-unti namang nagtitipon ang mga asong gubat sa paligid ni Tandang Uban. Maliban sa dalawang alaga ni Mang Rogelio na si Kambang at Kumpol. Nakatayo ang mga ito sa tabi ni Heron upang masigurado ang kaligtasan ng binata. Hindi niyo ako kailangan bantayan, Kambang at Kumpol. Mas kailangan ng mga kasama niyo ang tulong. Wika ng binata. Ngunit umangil si Kambang. Napaatras si Heron. Oo na, makikinig na ako, kalma lang. Muling wika ng binata sabay upo sa ugat ng kahoy. Pinanood nito ang laban ng dalawang matanda, ermitanyo, kontra sa mga ngasong aswang. Tignan natin ngayon kung ano ang magagawa mo. Nung una tayo magkarap, maraming taon na ang nakakaraan, halos kalahati ng mga alaga mo ang nawala. Hindi ka pa ba nadadala? Sigurado kung mauulit lang ang kaganapan. Maulit na akong mauulit. Tanggap ko na ang maaaring mangyari sa kanila. Huwag kang mag-alala. May napipisil na akong papalit sa akin. Tugon ng matanda sabay lingon kay Heron. Tinignan ni Tandang Lindo ang binata at tumawa ng malakas. Tignan mo nga ang sinasabi mong hahalili sa'yo. Hindi makaalis sa bantay niyang mga aso. Paano mong nakita ang pagiging karapat-dapat mula sa kanya? Yan mismo ang dahilan kung bakit siya ang napili ko. At isa pa, hindi ba malinaw sa iyo ang kaya niyang gawin? Wala pa akong itinuturo sa kanya, pero nagawa kanyang patamaan ng malakas sa suntok. Kung sakaling magpapatuloy ang laban niyo, malaki ang posibilidad na mapabagsak kanya. Dapat lang magpasalamat ka sa akin. Niligtas kita sa kahihiyan sa pagkatalo sa isang batang walang muwang. Masyado mo kong iniinsulto. Hindi naman kaya nagkakamali ka lang. Tama ka, maaaring nagkakamali pero kailanman. Hindi nagkamali ang pang-amoy ng mga asong gubat. Hindi mo ba nahalata kung ano ang nangyari kanina? Ang bunga kala ko,
Natuklasan mo kung ano ang nangyayari. Kaya mo pinuntirya ang mga alaga ko. Pasensya na, pero hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Pues huwag ka nang mag-abala pa. Hindi ko na din kailangan pang sabihin sa iyo ang lahat. Pag-uusap ng dalawa. Biglang sumugod ang mga asong gubat nang hindi inuutusan. Sinakmal nila si Tandang Lindo, ngunit hindi naaapektuhan ng kagat ng mga ito ang katawan ng matandang aswang. Hindi tatalab sa akin ang kagat ng mga alaga mo. Nagsasayang kayo ng lakas. Wika ni Tandang Lindo. Sabay kumpas ng kamay. Nagtalsika ng mga asong gubat. Kinuha naman itong pagkakataon ni Tandang Uban para sumalakay. Laking gulat ni Tandang Lindo dahil nang lingunin niya sa Tandang Uban, malapit na ito at nakaamba ng suntok. Tumama ito sa panga ni Tandang Lindo dahilan para matanggal ang kaisa-isa nitong ngipin. Anong nangyari? Hindi mo ba inaasahan na kaya ko pang sumuntok ng ganon? Walang yaka, matanda ka. Humanda ka sa akin. Nagpalitan ng suntok ang dalawang matanda. Habang nangyayari ang laban, hindi naman maiwasang mapatayo ni Heron sa kinauupuan. Namamangha ito dahil kung titignan, parang hindi matatanda ang nagpapalitan ng atake. Parang hindi ka tumatanda, Uban. Ganon pa din ang lakas mo. Ganun ka rin, kaibigan. Sayang lang, magkaiba tayo ng paniniwala. Nanariwa sa dalawang matanda ang nakaraan. Kapwa nakatayo ang mga ito habang iniintay kung sino ang mauunang sumalakay. Parehong nagpapakiramdaman ang dalawang matanda na tila sinusukat ang lakas ng bawat isa. Hindi ko alam kung ano nangyari. Bakit nakatayo lang silang dalawa? Tanong ni Heron. Wala akong ideya. Parang naglalaban silang dalawa sa pamamagitan ng isipan. Tumayo si Heron upang tignan ng mabuti ang ginagawa ng mga ito. Nang bigla siyang hinawakan ni Kambang, hinawakan nito ang ulo ng alaga. Huwag kang mag-alala. Hindi ako makikisali sa laban nila. Baka kung anong mangyari sa... Biglang may pumasok na pangitain sa kanyang isipan. Nakita nito ang dalawang binatang magkasama. Ang isa ay may mga kasamang aso. At yung isa naman, mahaba ang buhok, may hawak na pana. Sa isip ni Heron, ang isa ay si Tandang Uban at yung isa naman ay si Tandang Lindo. Magkasama ang mga ito sa lahat ng gawain. Kung titignan, mistulang matalik na magkaibigan ang dalawa. Sabay lumalaban ang mga ito sa mga ngasong pumapasok sa gubat upang manghuli ng mga mabubangis na hayop. Hindi mapaghiwalay ang dalawang binata, isang mangangaso at isang tagabantay. Isang kaganapan ng mistulang naglagay ng harang sa pagitan ng dalawang binata. Ito ay ang katotohanan ng isang aswang si Lindo. Kalaban naman ng pamilya ni Uban ang mga ito. Simula nang sumiwalat ang katotohanan, hindi na muling nagkita ang dalawa bilang magkaibigan. Sa tuwing magkakarap ang mga ito, isang labanan ang nagaganap. Ipagpatawad mo, kaibigan, pero wala na akong magagawa. Tadhana ang nagtakda ng ating kapalaran. Hanggang dito na lang siguro ang pagkakaibigan natin. Wika ng binatang si Lindo. Tama ka. Malungkot man ang pangyayaring ito, ngunit wala na tayong magagawa. Sikapin na lang natin na huwag magtagpo ang landas natin sa labanan. Tugon ng binatang Uban. Kapwa naglakad ang mga ito palayo sa isa't isa. Dito na naputol ang pangitain. Napatingin si Heron kay Kambang. Naupo ito para kausapin ang alaga. Matalik na magkaibigan yung dalawang yan?
Tanong ni Aaron. Napagtanto ng binata ang dahilan kung bakit pinipigilan ng mga alagang asong makisali. Dahil ang tunggaliang iyon sa pagitan ng dalawang matalik na magkaibigan. Tumayo si Aaron at sinigawan ng mga ito. Kayong dalawa, magsitigil kayo bago nyo tuluyang mapatay ang isa't isa. Napatingin ng dalawang matanda. Sumagot si Tandang Lindo. Huwag kang makikialam kung ayaw mong ikaw ang pagdiskitan ko. Hindi pa ako nakakaganti sa ginawa ng matandang to sa akin. Natanggal ang nag-iisang ngipin ko dahil sa suntok niya. Tugon ni Tandang Lindo. Napansin ni Aaron na nagbalik ito sa anyong tao. Napangiti na lang si Aaron dahil hindi na ito nakakaramdam ng galit sa magkabilang panig. Hindi alam ng binata kung ano ang nangyari. Ngunit ramdam nito ang kakaibang kapayapaan. Bahala kayong dalawa kung gusto nyong magbugbugan hanggang mag-umaga. Kayong bahala. Matatanda na kayo. Wika ni Aaron sabay balik sa upuan. Patuloy na naglaban ang dalawa hanggang sa kapwa bumagsak ang mga ito. Ngayon lang uli ako nakaramdam ng ganitong pagod sa loob ng mahabang panahon. Ganon din ako. Masaya ako. Wala na tayong kailangang sunding batas ng sarili nating mga lahi. Tinupad mo ang pangako mo sa akin, Uban. Pinatunayan mo lang na tunay kitang kaibigan. Wika ni Tandang Lindo. Nakaiga ang dalawa sa lupa. Habang nag-uusap, tumabi sa kanila ang mga asong gubat. Habang nagpapahinga, kapwa natulog ang mga ito hanggang sa sumikat ang araw. Ngayon nauunawaan mo na kung bakit gusto kong labanan si Lindo. Alam kong kaya mo siyang talunin, ngunit hindi yon ang gusto kong mangyari. Matalik kong kaibigan ng matandang yon. May pangako ako sa kanya noon. Masaya kong nabigyan ng pagkakataong matupad yon. Hindi ko po talaga naisip na ganito ang kakalabasan ng lahat. Nakakapanghinayang lang na wala si Tio Rogelio dahil sa kagustuhan nating ipagtanggol ang mga tao. Sinong nagsabi na namatay ang tiyuhin mo? Huwag kang mag-alala. Kaya ko siyang iligtas. Nawalan lang ng malay ang matandang yon dahil nakakita ng dugo. Hindi malala ang tama niya. Walang namamatay sa palasong walang tulos. Napalingon si Aaron nang marinig ang boses ni Tandang Lindo. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan eh. Dalawa sa mga anak mo ang namatay sa nangyaring hidwaan. Pero bakit parang baliwala lang sa'yo? Tanong ni Aaron. Hindi ko anak si Marco. Sadyang iba lang ang pananaw nila sa buhay. Nang malaman kong isang ermitanyong may alagang asong gubat ang kalaban, alam ko na kaagad na si Uban ang tinutukoy nila. Kung namatay man ang dalawang yon ay sa kagustuhan nila. Ilang beses ko silang pinigilan sa gusto nilang mangyari, pero hindi sila nakinig. Si Tandang Lindo at ako, kapwa nagsasanay sa ilalim ng nag-iisang guro. Sa kasamaang palad, pinaghiwalay kami ng aming mga tadhana, ngunit bago tuluyang maglaho ang aming pagkakaibigan, pareho kaming nangako na hindi namin ito kakalimutan kahit anong mangyari. Wika ni Tandang Uban. Napakamot na lang sa ulo si Aaron dahil napakaraming buhay ang nasayang na hindi naman dapat mangyari kung umpisa pa lang ay nagkita na ang dalawa. Alam nyo, kasalanan nyo ang lahat ng to eh. Marami sa mga taga-baryong namatay.
Gayon din sa mga aswang at asong gubat. Hindi dapat nangyari ang bagay na to kung nagkita at nagkais kayo ng mas maaga. Nauunawaan ko kung ibubunton nyo ang sisi sa akin. Ngunit wag din nating kakalimutan na minsan nangyayari ang isang bagay para na din sa ikabubuti ng lahat. Napagtanto ni Aaron ang sinabi ni Tandang Lindo. Kung hindi namatay si Marco, malamang hindi matatapos ang kaguluhan. Sa kabila ng trahedya, nakahinga ng maluwagang binata dahil sa wakas. Nagkaroon na ng tuldok ang walang katapusang laban nila sa mga aswang. Makalipas ang ilang araw, muling nagbalik sa ayos ang lahat. Maging ang baryong kamuntikan ng mawasak, pinagtulungang ayusin. Naging mas mapayapa ang kapaligiran nang malaman ng mga tao na pinangangalagaan ng dalawang malakas na nilalang ang baryo. Unti-unti ring nakabawi si Mang Rogelio sa kanyang pinsala, ngunit tuluyan ng pinaubaya kay Heron ang pangangalaga sa mga asong gubat. Sinanay din ng dalawang matanda ang binata upang maging mangasong tagabantay. Hindi ko ito nagawa sa aking mga kalahi, kaya kung iyong mamarapatin, hayaan mong turuan kitang maging mangangaso. Sa ganung paraan, mas magiging epektibo ka sa tungkuling gagampanan mo. Wika ni Tandang Lindo. Pumayag naman si Aaron. Kalaunan ay tuluyan itong niyakap ang pagiging mangangasong tagabantay. Naging tagapangalaga ng kagubatan ng binata. Sa tulong ng mga alagang asong gubat, itinaboy ng mga ito ang mangangasong nanguhuli ng mga hayop na nanganganib ng maubos. Pinarami din ng binata ang lahi ng mga asong gubat para mapangalagaan ng maayos ang mga ito. Minabuti nilang ipakilala ang lahi ng mga aso sa taga-baryo. Buong puso namang tinanggap ng mga tao ang kanilang presensya. Samantalang sina Tandang Lindo naman at Tandang Uban, muling nanirahan sa kagubatan. Simula nang lumisan ng mga ito, wala nang nakakita sa kanila. Siguro, masaya na ang dalawang matandang yon sa pinili nilang buhay. Hayaan na natin sila magpahinga. Matagal na panahon nilang inasamang muling magkasama. Wika ni Aaron. Nang minsang tanungin ito ni Mang Rogelio tungkol kay Tandang Uban. Tama ka, Aaron. O siya, ituloy mo na ang trabaho. Marami pa tayong ibibilad ngayong araw. Nagpatuloy ang buhay para kay Heron. Maging ang mga asong gubat, nakahanap ng tahanan sa kandili ng binata. Sa paglipas ng mga taon, isa-isang nawala ang mga ito. Hindi alam ni Heron ang dahilan. Ngunit sa isip niya mas mabuti ang ganon. Mas maganda ang buhay ng mga ligaw na hayop kung hindi papakialaman ng mga tao. Ang tanging naiwan sa pangalaga ni Heron, si Kambang at Kumpol, kasama ang dalawang tuta na ipinagkaloob ni Tandang Uban. Kung titignan ng istorya, parang ang dalawang matanda ay katumbas din ng dalawang aso, si Kambang at Kumpol, at ang dalawang tutang alaga ni Heron. Hindi man malinaw na napaliwanag sa kanya, pero sigurado si Heron na ang buhay ng dalawang matanda nakaangkla sa buhay ng dalawang aso. Kaya naman sa tuwing makakaramdam ng matinding panganib, hindi natatakot o nababagabag si Heron. Alam niyang darating ang dalawang matanda sa oras ng pangangailangan. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento natin, mga kabayan. Nakaka-inspire yung kwento na to, no? Si Kambang saka si Kumpol. Heron, tapos Mang Rogelio, Tandang Uban at Tandang Lindon.
Kung mapapansin nyo mga kabayan, palaging dalawa yung bilang ng yugto ng karanasan nila mga kabayan. Kumbaga, nakabatay sa pribadong panahon, meron talagang dalawang tao na itinatalaga na magbantay sa anumang gampanin na dapat gampanan kasama ang mga asong gubat. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na baka hanggang ngayon, meron pa rin tayong pares ng mga tao na patuloy na nagbabantay sa ating lahat. Baka meron pa ring pares ng mga asong gubat na nagbabantay sa atin na hindi lang natin nakikita. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang kwento, mag-comment, subscribe, share nyo na rin ang storya dahil malaking tulong to para sa channel. Maraming salamat. Kaunting kaalaman bago tayo magsimula ng kwento, tignan